Ivan, ngayong 2025, ano ang panawagan ng mga Pilipino sa mga namumuno sa ating bansa? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon sa mga nakausap nating mga pangkaraniwang Pilipino dito sa Metro Manila, nais nila ngayong 2025 na magkaisa na ang mga namumuno sa pamahalaan upang makapag-focus ang mga ito sa mga mas malalang issue na may kinalaman sa mga manggagawang Pilipino. Lalo na yung mga nasa pamunuan, alisin na nila yung pag-aaway-away na yan. Focus sila sa magandang kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Uunlad yung bansa natin. Ganito ang panawagan ni Mang Ramon na isang taxi driver ngayong mas mahigpit ang linya ng trabaho dahil maraming kakompetisyon ng mga ride-hailing applications at kailangan nila na mas maraming tulong mula sa mga kinauukulan. Hindi dapat mag-aaway-aaway. Mga namumuno ba sa atin, dapat magtulungan. Hindi, nangyayari kasi ngayon, nag-aaway-aaway sila. Paano tayo makakakamit ng ginhawa? Ayon kay Mang Mauro, bilang isang tricycle driver, apektado ang kanilang pamumuhay ng mga nangyayaring away politika dahil hindi sila nabibigyan ng sapat na atensyon mula sa mga kinauukulan. Yung nandito, ordinaryong tao, kagaya namin, ay naiiwanan kasi hindi nakapokus sa amin yung kung paano mapunlad. Lalong-lalo na, laging nagtataas ng gasolina. Bababa ng kaunti, tapos tataas na naman ng... Samantala, sa isinagawang survey ng Social Weather Station sa huling quarter ng 2024, napag-alaman na 90% ng mga sinurvey na Pinoy ay haharapin pa rin ang 2025 na may pag-asa kaysa pangamba. Ayon kay Jairus Hepes na isang delivery rider, katangian na talaga ng mga Pinoy ang positive thinking kahit mahirap ang buhay. Mga Pilipino kasi masanay naman po talaga sa hirap ng buhay yan eh. Talagang team participate lang talaga po yan eh. Kahit anong pagsubok na dumating sa mga Pilipino, ay nakaya rin nila yan eh. Ang problema lang talaga sa atin, yung mga namumuno lang talaga. Anila, kailangan sa panahon ngayon ng mas matinding pagtsatsaga at pagpupursige upang kumita ng pera, lalo na at nagtataasan ang mga presyo ng bilihin. Ella, sa kabila man ng hirap ng buhay, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng ating mga manggagawang Pilipino ngayong 2025. May problema man daw, mapapolitika o personal, dapat ay dire-diretso lang ang paghahanap buhay upang hindi mapag-iwanan ng panahon. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez.